Hello Team Authentic all over the world! By this time siguro, alam nyo na kung nasaan tayo. Nandito tayo sa DMZ. And in this episode, bukod sa aalamin natin yung history kahit papaano nung hidwaan ng South and North Korea, ang totoo dun, gusto natin magkaroon ng glimpse sa North Korea mismo. Kaya samahan nyo po kami sa tour na to at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. At kung sa Agoda naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys, Mayong Buntan. Literally, morning na morning talaga tayo. Kasi this time, magde-day tour na tayo sa DMZ. Parang pakiramdam namin, ito lang yung gagawin natin na arranged tour. And ang meet up natin ay 6:20 a.m. Kaya kailangan natin gumising ng 4 a.m. And then, pwede ninyong piliin yung meet up place nyo sa Myeongdong Station, exit 10. So nga pala, ito yung mga pupuntahan natin. Nilagay natin dyan kay Enzo. And then, kayo na yung bahala pumili guys ha. Kasi sa totoo lang, ang dami nyo itong pagpipilian na tour. Iba-iba yung mga pupuntahan. Sa agang exercise, hagdan ka agad. Actually, dati kapag merong mga meetup na ganun kaaga, nahihirapan kami ni Enzo. Kasi puyat na puyat kami. Hindi pa kasi kami nakakatulog ng maaga. Pero dito sa South Korea, hindi problema ang pagtulog ng maaga. Makakatulog ka talaga kasi sa pagod. Nakakapagod din mag-tour dito. Guys, another hagdan. Oh. Diba? And, anong oras na? Magsi-6 na, no? Pero ang dilim pa din. Yan. So, dapat nandito yung susundo sa atin. Let's see. Basta yan, lagi lang talaga dapat nating alalahanin na kapag meron tayong arranged tour, dapat talaga on time tayo. Kasi hindi talaga nila tayo hintayin. Ay, may mga bus na. Pero hindi pa natin alam kung saan tayo. Buses. And then ito din. Buti na lang may 7-Eleven. Tara, bili tayo ng kahit anong biscuits. Para just in case lang magutom tayo sa biyahe. And ito na nga. Tinatinapay lang tayo kasi hindi pa nga natin alam kung pwedeng kumain. Doon sa loob ng bus. Pang ano lang to? Emergency purposes. Charot, emergency purposes. Matanggal gutom lang mamaya. Yes. And then, ingat kayo sa pagpili. Kasi minsan, nakalagay yung description nasa ilalim. Yun pala, Japanese speaking tour guide pala siya, Chinese. So, syempre, dapat ang piliin nyo yung English. Saan kaya? Ay, ito, Klook, oh. Ayan. Hanapin lang natin. Wala pa yung may dala ng ano natin. Flag. Ito pa. Pero yung pinaka-operator natin, yung nag-chat sa atin sa WeChat, I Love Seoul Tour. So, baka ito. Hintayin na lang natin. Wala pa talagang tao. Napaaga tayo. Napaaga tayo. Wait lang. And this is it. Ayan na, nagtatawag na. Pero wala siyang flag ha. Lalapitan kayo. DMZ tour, ganyan. And then tatanungin na yung name ninyo. I-check lang natin kung dito tayo sa tour na ito. So, chinek natin, wala dun yung pangalan natin. Actually, dinouble check lang naman natin kasi sa WeChat kagabi, nagpakilala naman yung tour guide. Her name daw is Stella. And then guys nga pala ha, meron doong reminder, ang laki-laki, bring your passport. So, kailangan natin ng passport for checking yata. For sure, hindi naman tayo magkukross ng border. Pero baka for, security check lang siguro. So, hintayin na lang natin yung ating tour guide. Meron pa ditong isang tour guide. Malamang ito na kasi ito yung nag-iisang babae dito. Tignan natin. May kusa pa siya sa phone. Lahat kami waiting na tawagin niya kami. So, let's see. It's confirmed. Ito na nga. Si Stella yung magiging tour guide natin for today. Ayan. Meron naman yung listahan. Okay.
Okay na? Yeah! Settled na tayo. Nag-explain siya, nakalimutan niya daw yung... May something siya nakalimutan, flag yata nakalimutan niya. Oh. So, ayan. So, anyways, gaya nga nung sinabi ko kanina sa intro, ang main purpose naman talaga kung bakit natin ginawa tong tour na to, I'm sure most of us, syempre yung history. And also, gusto kasi natin talaga magkaroon ng glimpse sa North Korea. Ito na siguro yung pinaka-closest na pwede nating masilayan yung North Korea. And syempre, ang dami na natin nabasang madugong history about this. Pero hindi na namin yun masyado i-discuss. Ang i-discuss lang namin kung ano na lang siguro yung sasabihin ng tour guide para mas safe tayo. Kasi syempre, di ba, kapag nag-search tayo ng North Korea, parang masyadong madugo. So yun. So as much as possible, tayo ang pinaka main reason lang talaga kung bakit natin to ginawa tong tour na to. Yun nga, para napaka-mysterious kasi nung North Korea. So para masilayan natin siya. And after 1 hour, it's 8 a.m. Nandito na tayo sa Imjiak Peace Park. But unfortunately, umuulan siya. Hindi natin siya ma-explore. So usually daw, pati yung tour guide natin, talagang iniikot tayo dito sana sa park. Pero umuulan siya, so cancel ang pag-ikot. Diretso tayo sa loob. Anihintayin lang daw natin siya kasi merong ticket. So, sagot na rin nila yon. Meron na ring tayong ticket kasama na yun sa binayaran natin. And ito nga pala, may ID na tayo. May ID tayo. Oo. So, ayan. So, in-explain lang naman sa amin doon sa tour kung ano yung mga aasahan natin. Hi, hello po. Yes, sobrang nakaka-happy, nakakasalubong tayo ng mga Katimo Authentic natin dyan. At ang lagi sinasabi, kasi nakikita na doon yung sombrero ko, kaya hindi ko talaga pala pwede natanggalin yung sombrero. Trademark mo kasi yan. Oo, ito na talaga yun. Sana yun na nga. So, i-explain nila kung ano yung mga magiging pupuntahan natin and then kung ano yung mga gagawin doon. Siyempre, mga brief history na rin kaagad. So, meron daw tayong mga bababain at aakyatin Na tunnel. So, yun daw talaga, kailangan daw talaga ng parang exercise daw talaga. Lahat ng pupuntahan natin, as in, sasabihin namin sa experience namin. And, siya guys, hindi namin siyang gagawing exaggeration na parang, nakakatakot dito, ito yung pinaka, border, ganyan. Hindi siya ganun. Kasi doon pa lang sa tour, sinabi ka agad, kasi meron doon parang Q&A, and then, meron siyang binabasa, tapos Q&A, oo. So, safe daw ba dito? Yes, it is so safe, parang ganyan. So, hindi namin siya gagawin na parang, so, basta yun. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung included dito sa tour, para just in case, mapag-isipan nyo kung talagang isasama nyo ba siya or isasama nyo ba yung buong family. Ay, bongga. Hindi nagpatinag ang ating tour guide. Lumabas tayo. Kasi kapag sa loob daw tayo, mas konti daw syempre yung makikita natin. Nandito talaga sa labas ang ganap. Ay. During the Korean War, Ganda nito. without the help of the Allies, US, Ikukwento na lang namin sa inyo guys. Huwag na natin ipakita yung tour guide natin all Korea na nagdi-discuss. Daming tao, no? Okay, Team Yuna, this way please. Iba't ibang group talaga ng tours. Dito tayo. As in, ang dami talagang tours. Kaya, super safe dito. Huwag kayong mag-worry. Ito yung Freedom Bridge, After the Korean guys. War, there were the prisoners Yan. of the state. Pero They hindi need to be namin alam kung exchanged after replica the na lang Korean siya. War. So from the north Ito siya. and from the south, we exchanged the prisoner of war. So, replica na lang siya. And this is where they could Kumbaga, nandoon sa kabila, Not using yung the car. north, temporarily And built then, for them to nandito walk. naman yung south. Over
there is a road. So naikot na natin siya and then bibigyan tayo ng time para ikutin natin siya ng sarili natin. Pero unfortunately mga 20 minutes na lang natitira. So ito yung mga time talaga na yung hindi ka na talaga magsasalita, makikinig ka lang talaga sa history. And gaya nung kanina sa opening natin, sinabi namin sa inyo na for sure by this time, alam naman na natin yung history nitong South Korea and North Korea. Pero iba pa rin pala talaga kapag ang nagkukwento sa'yo, South Korean mismo. Yung, kasi may feelings, ganun. Oo, tapos lalo na yung parang syempre meron pa sila mga kakilalang elderly na talagang naka-experience nung war. So ibang-iba siya. So talagang kumbaga lahat ng kwento nila, may emosyon. May emosyon. Tapos kinocompile lang namin. And then, yun yung ikukwento namin sa inyo kapag every time na meron kami ipapakita sa inyong mga clips. Kasi yun, kumbaga, hindi mo na siya nabasa. Talagang narinig mo talaga mismo sa kanila. So tara, pasok muna tayo dito kasi meron daw ditong North Korea money na pwedeng bumili kung gusto natin. Magagamit daw natin yun. Kung pupunta tayo North Korea, hindi naman tayo pupunta ng North Korea. Nakalagay dito. North Korea money post stamp sale. Parang gusto ko lang makakita ng pera ng North Korea. Pero bawal ang camera sa loob. Bawal ang camera sa loob, so dyan lang kayo. Iwan kayo dito sa labas. And ayan, nakalabas na tayo. So actually, pwede mo palang bilhin yung North Korea na money. Pero kami din ako bumili. Hindi na namin. Kinabisado na lang namin. Charot, pati yung tinipid. So anyways, so sige, balikan lang natin ng kaunti yung ikinuwento sa amin habang may oras pa tayo. Ito yung peace bell. And ito, ang sinasagisag niya, yung reunification ng both North and South Korea noong 21st century. And hanggat nakatayo daw to, buo daw yung hope ng mga South Korean na talagang magtutuloy-tuloy na yung unification na matagal na nilang inaasam. Next naman, ito yung UNESCO Memory of the World Monument. Dito pwede nyo siyang i-play and then maririnig nyo yung kantang 30 Years Lost. Ginamit yan as a theme song sa hit TV show na Search for the Dispersed Families. Ito naman yung The Statue of Peace Toward the Reunification of Korea. Yan, makikita nyo, dalawa yung statue ng babae dyan. Yung isa, nagre-represent sa mga naging biktima ng karahasan noong panahon ng Asia-Pacific War. And yung isa naman ay nagre-represent sa mga hindi makauwi sa kanilang mga tahanan dahil sa division noon ng North and South Korea. This is the Freedom Bridge. Ito, napaka-symbolic nito sa kanila. Kasi after the Korean War, dito dumaan yung mga pinag-exchange na prisoner para makabalik sila sa kanilang bansa. And now, nandito na tayo sa third tunnel. But, of course, as expected, unfortunately, hindi na pwede yung camera sa loob. So, hindi na namin kayo ulit maisasama. Guys, nandito pa lang tayo sa labas. So, ito daw symbolizes na yung mga nakikita nyo parang nagtutulak na tao. They are the people of the world daw. Tapos, kumbaga, parang ipinupush nila yung pagkakaisa ng North and South Korea. And of course, yung DMC na sign. Ito yung usually natin mga nakikita sa photo kasi dito lang talaga pwede. Pagpasok natin sa loob, hindi na pwedeng mag-photo. Para lang magkaroon tayo ng idea, ito yung sample ng tunnel. As in, ganyan lang daw siya daw kalit. And then, meron nga daw actually na hindi na tayo kasya. Yung kailangan na nating, ano ba yung mag-squeeze? Yung kailangan pagkasya yung sarili natin at yung muko. Hanggang doon daw sa medyo loob, doon sa may video, manonood daw kasi tayo ng video, pwede pang mag-photo at video. Pero tayo wag na lang siguro. Mas magandang wag na lang.
panoorin na lang natin yung video mismo. So guys, ganito pala na-discover dati yung third tunnel. Bali, ang nag-report nun, yung tumakas or yung refugee from North Korea to South Korea. And then, nung nireport niya yun, hinukay for 2 years and then walang nakita. Kaya sabi ng mga South Korean, baka naman hindi totoo yung report, kaya itinigil na nila yung paghukay. So, ang ginawa mismo nitong taong to, siya na mismo yung naghukay and then na-aksidente siya. Naputulan siya ng hita. And that's the time na niniwala na talaga sila na totoo yung sinasabi niya. Kaya after 2 years na nahinto, yung paghukay, itinuloy nila. And then after 1 year pa, na-discover talaga nila na meron ngang tunnel na hinukay ang North Korea. And we are done. Hinigal ang mga person. Grabe. Sige guys, ito ha. Hindi naman namin kayo dinidiscourage. Basta magpapakatotoo lang kami. Ako kung babalikan ko ulit siya, hindi ko siya gagawin. Kasi sobrang nakakahingal siya. And ang problema kasi doon, bawal kasi yung cellphone, bawal yung cameras, Any kind bawal of metals. mag-video, lahat bawal. So wala ni isa na makakapagpakita sa atin nung naging experience niya. So kami, kung pwede lang sana namin siya ipakita yung pagdadaanan ninyo, malamang for sure by this time madi-discourage na kayo. Ito yung sinasabi namin experience, ito yung sa third tunnel. So pagpasok nyo kasi doon, may ginawa kasing tunnel yung South Korea para makita, mag-connect doon sa ginawa ng North Korea ng tunnel. Yung pababang yun, grabe. Pakita ko sa kanila, best. ganito technique dyan. Pag pababa kasi, sobrang tarik niya. So kusang bababa, kusa kang Yung bababa. gravity, yung bigat ko. Ang magiging lakad mo, yung nakaganto ka guys, yung nakaganto. Ganyan. Tapos, lalakad kang ganito. Ganon. Tapos, ang haba nun guys ha. Pagbaba mo naman doon, konti lang yung time na makakapag-unat-unat ka. And then, ganito na next guys. Nakaganyan ka. Worst thing, darating pa yung point na nakaganito ka na. Ganyan. Kasi uuntog ka talaga. Ang daming beses nyong maririnig yung tuk-tuk-tuk-tuk kasi nauuntog yung mga may helmets. Now, eto na yung pinaka-worst din. Yung paakyat, sobrang tarik niya. Ang next naman na gagawin niyo, alam niyo nakakaawa yung mga matatanda. Pag sinabi namin, nakikita niyo ko para sila magpalakpakan. Yung sinasabi namin matatanda guys ha, between 50 to 60. And then mga Indians kasi yung mga nakasabay namin. Guys, paakyat, gagapang na halos. Ganun naman. Sa handrail na no. Ganun. Ang taas niya talaga. So yun, ito kasi yung mga experience na hindi naman kasi nabibideo, kaya hindi natin alam. Kung napanood lang siguro natin to, for sure hindi natin siya gagawin. So yeah, and then pagbaba mo doon ng totoo, wala naman dong history na kahit ano, ipapakita lang yung ginawang tunnel ng North Korea and then kung paano siya na-discover ng South Korea. So ganun siya. May mga susunod pa. Grabe talaga. Actually may mga kasabay tayong mga Filipino. Talagang pahinto-hinto tayo. Lalo na yung paakyat. Sa pababa wala kang time huminto kasi talagang kusang susunod yung katawan mo eh. Yes. Pero yung paakyat, ang dami talagang humihinto. And then yung mga foreigners, maririnig nyo sila. Ano sinasabi? Why are we doing this? Ganon. Diba parang ano na, Tagalogin natin kasi hindi ko alam English. Charot, hindi mo ako. Parang, bakit ba natin ito ginawa? Alam mo na kain natin. Dapat naman masyadong tayo. Ganon. Kasi grabe talaga. So anyways, ayan, pakiramdam naman namin ito yung pinakamahirap. Pero hindi, sabi ng tour guide namin, wait, there's more. Akyat pa daw kasi tayo, papunta naman doon sa pinaka viewing deck, sa view deck. So yeah, para lang prepared kayo. Basta ganito, kung gusto niyo siyang experience, pakiramdaman nyo, kapag hindi nyo kayang tumuloy, bumalik agad kayo. Sige, sa mga katulad ko ha, na mayroong mga anxiety, mga panic attack, ito kasi yung magiging anxiety natin eh. Kasi di ba, yung nakayuko, sobrang hirap niya. Alam niyo kung bakit? Yung diaphragm natin na iipit. So hindi rin tayo makahinga na maayos. Tapos, ang iniisip ko, my gosh, sa isip ko to ha, my gosh, syempre dito sa ilalim, mas konti yung oxygen.
paano kung hingalin ako, paano ko makaka-recover, something like that. Tsaka di ba na-experience natin yung sumakit yung dito namin guys. So, Kasi nakayuko ka talagang gano'n nakayuko kasi eh. talaga, gagawin Pero kung hindi ka naman medyo matangkad, Oo. hindi mo kailangan yumuko. So yun lang, basta pakiramdaman nyo, kapag ka-feeling nyo hindi nyo kaya doon pala sa bukana or sa kalahati, stop, then stop go na back. kayo kasi mas mahirap yung doon na sa mismong loob. Yung kailangan yung yumuko. At ito yun eh, yung kailangan nyo uling bumalik. Sobrang taas. Hirap. Promise, ang hirap talaga. And papunta na tayo sa observatory tower. And then, ito daw yung old. Ito daw, pagka umakyat daw sana tayo, kasi old na yan, hindi na kasi pwede. Makikita daw talaga natin facing yung North Korea. Pero hindi na nga pwedeng pumasok. Ito naman pupuntahan natin yung observatory. Bawal naman mag-picture sa loob or mag-video. Pero makikita natin yung North Korea sa mga mata natin. And then alam nyo kung ano yung maganda doon. Meron tayong telescope. May dala siya. O guys, ito ha. Dito pwede namin sa inyo ipakita yung dadaanan. Bibigyan namin kayo ng idea. Itong nakikita nyo itong pababang to, walang-wala to doon. Sa na-experience namin. Doon sa Tunnel 3. And then ito, may paakyat pa siya. Actually, hindi kasi hagdan eh. Ayun o. Aakyat pa tayo doon. So kung ito pa lang, may hirapan na kayo dito. Naku, what more doon talaga. At saka ito, ang maganda dito, open air siya. Kumbaga, talagang makakahinga kayo ng maayos. Ayan guys. So. North Korea na. Hindi pa naman North Korea kasi meron pang 2 kilometers bago makarating sa pinaka-border ng North Korea. So guys, so tignan nyo kung gaano to kataas. Ayan. Ang tarik, di ba? Pero di hamak na mas matarik yung nasa third tunnel. Ayan. Mga apat na ganyan, no? Grabe talaga. Mga apat na ganyan yun siguro. And yun wala yung pa-slope, as in dire-diretso siya. And gaya ng inaasahan, hindi na naman namin kayo nasama sa loob. Bawal na naman. And then, nga pala, may binanggit nga pala si Stella, yung ating tour guide. Ang dami kasi talagang ang dami talagang tour dito. Actually, isa rin yung sana sa pinagpilian ko, pwede dito yung parang may boat tour. Yung for example, meron na tayong river na tatawirin kayo. Pero nandito lang din kayo sa may side ng South Korea. Pero kapag ka daw tumayod kayo sa kabila, North Korea na. Parang ganun. So yeah, ang dami talaga nitong tour ng DMZ. Kaya baka mahirapan din kayong mamili. Etong nakuha namin, for the experience, okay naman siya. Pero yung kung magbibideo kayo, kayo, mag-vlog katulad namin, hindi talaga siya advisable kasi ang dami talagang bawal. But dito sa labas, na lang natin, enjoy na lang natin ang view. Here's our view. Itong part na to ay South Korea. And then, sinabihan kami ni Stella na wag na daw dun sa kabila. Kasi sa likod naman natin, na makikita naman natin, yung part naman ng North Korea. So, wag na tayo doon. Mas maganda daw na safe tayo. Sabi ni Stella, actually ito totoo to ha. Based lang naman to sa story ni Stella. And of course, syempre, South Korean siya. Pero siya kasi, parang, the more niyang kinukwento yung side ng South Korea, parang sinasabi niya gusto nila talaga unification. Parang sinasabi nila, stop na yung division and let's start unification. Parang yung lagi mo sa kanya marinig. Dati daw kasi nakakatuwa yung competition. So nagtayo daw si South Korea ng flagpole. Ginawa daw ni North Korea, tinaasan niya yung yung flagpole niya pa. So syempre, sabi sa hindi kami papayag. Nagtayo uli sila ng isa pang flagpole ulit na mas mataas. Hindi pa rin pumayag si North Korea. Nagtayo uli siya ng pagkataas sa flagpole hanggang dumating yung point na sila na yung may pinakamataas na flagpole sa buong mundo. Pero ngayon daw ata nasa fourth na lang. So nagpatalo na lang daw yung South Korea. Yung pagdadaanan nyo naman pababa, ang tarik niya talaga. Yan. So at least dito kahit papaano sa Dora Observatory, meron kayong idea sa pagdadaanan ninyo. Unlike doon sa third tunnel, wala talaga. And see you sa ating next destination.
And nandito na tayo sa ating last stop, souvenir na lang. So ayan, so basta dito marami nga kayong pagpipilian. Kami naman kasi gusto lang talaga namin magsentro sa medyo history. Tapos ano lang, yung talagang mamataan. Ano yung mamataan? Masilayan, ang layo naman. Oh, ang ano naman ng mga Tagalog ko. Oo, masulyapan lang yung North Korea. So meron kasi dito pa kasama mga suspension bridge, ganyan. So parang yun kasi may kasama na talaga siyang sightseeing. So hindi naman natin ginawa itong tour na to for sightseeing. Kumbaga talaga gusto lang natin, yun lang, kaisa-isa naming ano talaga goal, mamataan Masulyapan. ang North Korea, which is nagawa naman natin. So ito yung pinaka-souvenir shop. Nasa likuran pala namin. Pero ito yung paligid niya. Pakita lang namin sa inyo ng very light. Para kang mag-walk down the aisle. Kakasal. Kakasal. Tapos ayun, meron ditong mga pahingan and slash Instagrammable siya. In all fairness. Pero lahat merong ano, no? Parang barricade. Kadalasan may barricade. And then, ito yung souvenir shop. Ayan. And with that, magkita-kita lang tayo sa Myeongdong. And doon na tayo mag-recap. And mag-lunch. See you! And we are back from Myeongdong Station. Doon ulit tayo binaba. And kain muna tayo. At yung sinasabi namin sa inyo, yung favorite namin dito na konbini. Para tipid-tipid na tayo this time. Pakita lang namin sa inyo. Para. Sana meron pang mga rice meals. Sana nandito pa yung favorite ko. Favorite talaga. Ay, wala na yung favorite ko. Mahanap tayo. Ito oh, beef to guys. 520. Magkano yung 520? Mga nasa 200 pesos lang to guys. Complete meal na siya ha, with side dish. And then oh. Ayan oh, beef. Tapos, meron na din siyang kimchi, may ham. Diba? For 200 pesos. Ito pa. Diba? May mga meat na and then, meron pang side dish for 200 pesos. Yung binibili ko nga, nasa 180 pesos lang eh. Oo, di ba? Mura talaga siya. So tara na, pili tayo. And naisipan namin bumili ng malalaking pongkan. Pongkan ba to, Sunkiss? Ay naku, naanuhan ako, hindi ako nakapili. Merong pasa. Oo. Alam niyo kung magkano isa? Magkano isa, bes? 62 pesos. 62 pesos. 5 piraso. Kasi ano siya, 8,005. And then, syempre, malaking water. Oh, ito na yung ano natin, food natin. Actually, sa Jeju, ganito na yung ginagawa namin. Tambay-tambay kami sa CU. Masarap kasi tumambay sa CU. And then, ang pansin lang namin dito sa Seoul, yung CU niya, walang kainan sa loob, halos lahat. Pero meron din naman kami nakikita. Unlike doon kasi sa Jeju, nasa loob. Pero masarap din naman kasi masarap yung weather. So, tambay-tambay lang tayo. Ayan. Let's eat! Ito yung sinasabi namin sa inyo na decent meal, mura, pero hindi ka naman nagmukhang kawawa. Actually, imagine niyo kung dalawang ganitong kakainin nyo kung malakas na kakain, that's 400 lang. Diba, namimiss ko nga yung Pilipinas. Guys, ito lasang tapsilog, lasang apritada, lasang adobo. May hampa. Tayo pagkain ni Enzo, no? Pa-buffet din. Sa akin ng maraming side dish. Yan guys, ito pa nga pala isang nakakatuwa dito. Yung coffee nila, parang nasa Tetra Pak na. Actually, Tetra talaga. As in, templado na to guys, ha? Ayan. So, 2,000 siya. Ang flavor niya ay ice caramel macchiato. And then, ang gagawin nyo, bibili rin kayo dito ng ice. Yung ice, nasa cup na. Kumbaga, titimplahin nyo na siya. Hindi titimplahin, ilalagay nyo na siya kaagad dyan. Kasi templado na nga pala siya. And then, meron na kayong iced coffee. Wala pa siyang 120 pesos.
Diba? O kung gusto niya naman, ito mga juices, mas mura siya. And it's dessert time. Dessert talaga. Sunkiss. So anyways, yeah, mag-recap na tayo sa mga pangyayari. Etong tour na to, talaga kung history ng South Korea and North Korea yung pag-uusapan, this is the perfect talaga na tour for you. And also, kung talagang curious din kayo or gustong-gusto nyong masulyapan man lang yung North Korea, eto din yun. Pero again, advisable ba siya sa mga seniors? Yung tour na ginawa namin, hindi. Kasi mahirap talaga siya. And kahit yung papunta dun sa view deck, medyo mahirap kasi puro akyat siya. Oo, wala talaga silang escalator. Baka daw kahit sa mga may bata, yung mga toddler na kasama, mahihirapan din. At wala tayong nakita, Oo, yun to be nga. honest. Oo, siguro nga, syempre, yung ganito namang tour, hindi naman ito maintindihan pa ng mga bata. So, hindi talaga siya pang bata. So, eto, hindi siya pang whole family. So, ayan na yun. Ito na talaga siya mismo. Kung ano mismo yung pinakita na, hindi nga. Actually, wala nga kami masyado pinakita Nakita, kasi ang daming bawal guys. Daming bawal. Bawal mag-camera taga sa loob. Kung ano na yung kinuwento namin sa inyo, yun na siya. Yun na yung included dito sa tour na ito. So, worth it ba siya for you? Worth it naman kasi 'di ba nalaman natin yung history ng between North Korea and South Korea at bakit sila nagkahiwalay. Yes, and ito talagang ang sarap lang pakinggan. At syempre yung side lang naman ng South Korea naririnig natin, yung tour guide natin. Hanggang dun sa pagbaba namin, ang sinasabi niya, ang hinihiling niya, sabi niya, ipag-pray nyo na lang din na magkaroon na talaga ng unification yung North and South Korea. Kasi itong usapin na to ng war between us, hindi lang naman to usapin ng Korea, usapin din to ng buong mundo. So yun, mararamdaman mo, mafe-feel mo sa kanila na gusto talaga nila magkaisa. So sana nga, 'di ba, para mas maging masaya ang mundo. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating South Korea travel vlogs. Bye everyone. Mwah.